Sinak. Magandang gabi sa inyong lahat. Ibabahagi ko lamang po sa inyo, Sir Red, at sa inyong mga tigapakinig dito sa Sindak Short Stories, ang kwento nung namatay ang aking lola. Nagpasama ang aking uncle na lasing na nung time na iyon na matulog daw sa kanilang bahay. Dahil nga mag-isa na lamang po siya doon at mag-aalas 12 na ng hating gabi, ay pumayag ako. Wala pa nga yatang halos isang oras ang nakalilipas. Hindi pa rin ako makatulog, pero si Uncle ay himbing na. Sakto sa pagpikit ng aking mga mata, ay nagulat ako dahil bigla po talagang bumukas yung radyo. Dahil sa gulat, napabangon ako. Pero mas natakot ako sa sumunod na nangyari. Pagkasara ko ng radyo, Sir Red, agad ay may nadinig po ako na parang takong ng sapatos na papunta sa bahay ni Tito. As in, kung susundan ko yung tunog, ay parang naroroon sa may harapan ng bahay ni Tito. Tiles po kasi ang naroroon sa may gawin ng sala. Nakasarado ang pinto pero madidinig mo talaga ang tunog ng animoy naglalakad. So tiningnan ko po yung pinto. May puwang po doon na pwede mong makita kung meron bang anino o merong tao sa labas. Hanggang sa pagsilip ko, kitang-kita ko po talaga, Sir Red, ang isang paa na meron pong nakatali pang kadena. Natakot talaga ako ng labis-labis nun. Napasigaw pa nga ako pero hindi pa rin nagising si Uncle. Hanggang sa yung tunog na nadidinig ko na parang nakatakong kanina ay lumilibot na sa buong bakuran ng bahay ni Uncle. Pero sa pagkakataon na lumilibot na ito ay parang meron na siyang nahahawing mga tuyong dahon. Partida noon, Sir Red, pinakiramdaman ko talaga. Wala namang hangin. Walang malakas na ihip ng hangin. Dahil sa hindi nagising si Tito sa pagsigaw ko kanina, ay nilapitan ko siyang muli at pinilit ko na talaga siyang gisingin. Hanggang sa maalala ko yung tunog na una kong nadinig. Hindi ako pwedeng magkamali na ganun yung sapatos ni Lola. Nirecall ko pa nga base sa aking pagkakaalala na sa ganoong paraan din siya maglakad. Pero ang ikinatakot ko nga lang nung sinilip ko kanino yung paa na may kadena. Hanggang sa hindi na nga po ako nakatulog noon, Sir Red, at ikwinento ko na lamang po ang bahaging ito kay Uncle nung nahimasmasan na siya kinabukasan. Aaminin ko po na sa pamilya namin, ako lang ang walang third eye. So ako, hindi talaga naniniwala unless ako na yung makaengkwentro. So itong aking ibabahagi ngayon ay nangyari sa brother ko nito lamang pong nakaraang linggo. Kami po ay tiga dito sa Batangas at hindi ko na po i-reveal kung saan kami dito exactly. Yung kapatid ko po ay bago pa lang sa work niya. As in first day pa lamang po niya last week. Tapos nagtutour daw sila nung team leader nila doon sa plantang kanyang pagtatrabahuhan. It took them several hours para talagang ma-tour nila ang kabuuan nito dahil malaki ang planta. So after nga daw po silang i-tour, itong aking kapatid ay nagtanong sa kanyang team leader. Ang unang tanong niya ay kung pwede daw bang magtanong ng hindi related sa work at pumayag naman ang kanyang TL. So ang kanyang itinanong sa ikalawang pagkakataon ay kung dati daw bang garrison o ospital ang tinayuan ng plantang iyon.
hanggang sa bigla na lamang niyang isinegway ang kanyang naobserbahan na ang dami daw kasing bata sa loob tapos hindi pa sila naka-PPE. Natameme daw ng ilang segundo yung team leader nila at makaraan nun ay tinawanan na lang ang kanyang sinabi. So nung pauwi na yung kapatid ko, doon siya dumaan sa ibang ruta. Kung pamilyar kayo sa daan ng Lobo, Batangas, doon sa tinatawag na twisties at yung pabundok, ay doon ang mas pinili niyang daanan dahil traffic yung regular na daan na talagang nagkakaaberya dahil sa sobrang dami ng mga sasakyan at nung sandaling iyon, meron pa nga daw pong nasirang truck. So habang siya daw po ay nakasakay sa kanyang motor, napapansin na rin niya ang medyo pagkulimlim ng kalangitan kung kaya't binilisan na lamang niya ang kanyang pagpapatakbo para hindi siya abutan ng ulan. Hanggang sa ilang segundo, ewan ba niya kung pinagtitripan talaga siya at dito na nga pumatak ang ulan. So naghanap po siya ng masisilungan hanggang sa napansin niya sa hindi kalayuan na merong isang matandang lalaking nakapolo. Naka-slacks at hat pa nga daw. So tinatawag daw siya base sa kanyang kwento at hindi din niya malaman kung bakit nga ba siya lumapit sa matanda. Nung lumapit na nga po siya doon, agad ay nagtanong ang matandang ito. "Otoy, ikaw gay pakanluran na. Pasabay ako hanggang sa tulay ng Bakaw. Naghihintay lang sa akin ang aking apo." At nagtanong naman ang kapatid ko ng, "Ay saan gaho kayo galing at gayak na gayak pa kayo ay naulan naman?" Pero hindi daw sumagot ang matanda, kaya binaliwala na lamang daw po niya, pero pinaangkas pa niya. Nung hinawakan daw siya ay nanlamig ang kanyang katawan at doon na siya nakakutob na may mali. Makaraan ng ilang kilometro ay mas lumakas daw ang ulan, kaya sinabi niya doon sa matanda na titigil muna daw sila doon sa kalapit na tindahan na nakikita ng aking kapatid para sila ay sumilong. At sagot naman daw nung matanda, "Ay nako, baka hindi ko maabutan ng aking apo. Pero yain na, maaga pa naman." At pagtigil nila doon sa tindahan, ay nakita nila ang mga tambay. Bumaba na siya pati yung matanda. Doon na nagpaalam sa kanya yung matanda na doon na lamang daw siya dadaan sa may gubat kasi may shortcut daw doon. Kaya nagpaalam na din siya. So habang tumatakbo siya papunta sa tindahan ay nilingon daw niya ulit yung matanda. Tapos doon niya nakumpirma na multo ang naisakay niya. Kung paano niya nasabi, Sir Red, nakita kasi niyang walang paa yung matanda. Tinanong daw siya ng mga tambay kung yung bata ba daw or yung lolo ang naisakay niya kasi napansin nga siyang may kinakausap at according doon sa mga nakatambay sa tapat ng tindahan, laging doon sa may tindahan na iyon o sa may tulay daw bumababa ang maglolo. Tapos kwenento na nga ng kapatid ko sa amin at according sa kanya na posibleng yung kamag-anak pa namin yung multong iyon. First cousin daw ng great-grandfather ko yung nagpapakita. Sinaksak daw yung lolo o yung maglolong iyon ng bayoneta nung panahon ng hapon. So doon na lamang kami napangiti dahil kamag-anak pa pala namin yung nagpapakitang iyon. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin 10 years ago. Nasa China po ako para sa 5-month study tour ko. Kaya nung nandoon ako, no choice, tumira ako sa loob ng university dahil meron po doong mga dormitoryo.
at almost lahat ng mga estudyante ng universidad ay doon na nakatira sa loob ng campus. Isang gabi iyon na naginip ako na may kumakatok sa aking kwarto. So pagbukas ko daw ng pinto, andoon yung kaibigan ko. Nakatungo at nakaturo sa may likuran ko dahil ang sabi niya, may white lady daw. Pagtingin ko naman sa gawin ng aking likuran, may nakita po akong dumaan na white lady. Hindi kita yung mukha niya pero ang pinakamalinaw, Sir Red, ay may blood yung kanyang damit. Hindi ko na masyadong naisip iyon afterwards. Naging normal na sa akin yung magkaroon ng mga dream na nakakatakot. So the next day, may night out kami na magkakabarkada. Hinatid muna namin yung girls doon sa dorm nila and while waiting doon sa mga girls to get inside, yung isa kong friend, yung same friend na nakita ko sa dream ko na nagsabing may white lady sa likuran ko, ay nakita ko naman pong nakatingin sa malaking puno na malapit sa dorm ng mga babae. Tinawag po niya ako. Nakatungo siya at nakaturo. Kinilabutan ako, Sir Red, dahil yung same position niyang iyon ay siya ring napanaginipan ko. At nagulat ako nang sabihin niyang may white lady sa puno. Pero ang pinagkaiba lamang po doon sa aking panaginip, upon saying na meron siyang nakitang white lady at paglingon ko ay may nakita ko, pero in real life, itong puntong ito na nagturo siya at sinabing may white lady sa puno ay wala akong nakita. Hanggang sa sumapit ang Sabado ng umaga. Nung nakita ulit kami ng friend ko, tinanong niya ako kung may nakita daw ba ako kagabi. At naalala ko na lamang yung napanaginipan ko nung isang Thursday ng gabi nung ginawa niya nung Friday in real life na sobrang pareho. May kinausap kaming friend na may third eye. Hinawakan niya ang mga kamay namin. Sinabi niya makaraan na pakiramdaman ang aming mga palad. Yung nakita ko daw na ghost sa dream ko at yung nakita ng friend ko sa may puno ay iisa. Nagpakita lamang daw sa amin ng magkaibang oras. Hanggang sa puntong ito, kapag naiisip ko ito, kung hindi man totoo yung sinabi ng friend ko may third eye, napaka-coincidence naman yung nangyari sa amin ng friend ko. Pero ang katangahan ko lang, Sir Red, ay hindi namin naitanong doon sa friend naming may third eye kung ano ang pahiwatig nito. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel Hilakbot TV. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga nakakahilakbot na kwentong aswang, multo, maligno at iba pa. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube.